50% mga kababayan ng mga Filipino pabor na managot si Digong sa kanya. Batay ito mga kababayan sa survey na sinagawa ng Social Weather Station na hindi binigyan ng due process yung mga suspects sa drug war. Kill lang po ng kill. In worse, more than 100 sa mga naging victims mga kababayan, siguradong inosente. Sabi rito, panagutin si Digong. Naniniwala ang 50% sa mga Filipino na dapat managot si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga pagpatay sa ilalim ng anti-drug campaign ng kanyang administrasyon. Nasa 32% naman ang hindi sang-ayon. Mga DDS, kung gusto niyo makauwi si Tatay Digong, huwag niyo iboto si Sara Duterte sa 2028. If she becomes the president, the ICC will say again, nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. 50% mga kababayan ng mga Filipino pabor na managot si Digong sa kanya drug war. Batay ito mga kababayan sa survey na sinagawa ng Social Weather Station. Nakita ninyo? Padami ng padami. Kasi yung mga mamamayang Filipino mga kababayan, na-educate na sila, na-realize nila na mali naman talaga. Mali yung ginawa ni Digong na hindi binigyan ng due process yung mga suspects sa drug war. Kill lang po ng kill. In worse, more than 100 sa mga naging victims mga kababayan, siguradong inosente. Kasi nga po, mga batang paslit na damay sa kill. Pero ang maganda, si Digong binibigyan ng due process. At yung kulungan niya mga kababayan doon sa ICC, the best po, kumpleto ng amenities. Kaya kung halimbawa ma-deliver si Bongo at saka si Bato de la Rosa, sabi ni Trillanes, magiging masaya na si Digong. Kasi may common place pala doon na pwede silang mag-usap-usap. O diba? Kaya mas maganda nga po mga kababayan kung si Bato tapos si Bongo, hindi na po intayin nila yung warrant of arrest mula sa ICC at isi-serve ng Interpol. Kung talagang mahal nila si Digong, mag-volunteer na sila na pumunta doon na advance. Ano ba pa? Baka mapababa yung sentensya nila mga kababayan. Kasi unang-una sila nautusan man lang po ni Digong. Hindi man pwede hindi sila sumunod kasi insubordination. Maganda nga niyan, mag-star witness itong dalawang senador na nagawa nila yon kasi inutosan lang sila. At hindi nila, di si Digong lang kasi unang-una matanda na rin si Digong. Ready din naman siya, mga kababayan na mabulok. And in fact, sabi ng kanyang asawa, okay niya si Rodrigo, jolly niya siya doon sa kulungan, masaya pa. So walang problema, mga kababayan. Sabi rito, panagutin si Digong. Naniniwala ang 50% sa mga Filipino na dapat managot si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga pagpatay sa ilalim ng anti-drug campaign ng kanyang administrasyon. Nasa 32% naman ang hindi sang-ayon, habang 4% ang hindi nagbigay ng kanilang opinyon. Base ito sa nilabas na survey ng Social Weather Station na kinomisyon ng Strat-based Group noong September 20 to 30. Aabot sa 1,500 respondents ang sumagot sa survey. Scientific po ito at saka credible. 50% ang pabor, 32% lang ang ayaw. So makita ninyo, nasa minority ang support ng mga Duterte. At hindi na ito mga kababayan makakabalik pa sa majority. Tuloy-tuloy itong lulubog. Kaya mahirapan si Sara Duterte. In case tumakbo siya sa pagpangulo, siguradong talo. Sinira niya yung buhay niya eh. Saka kadaldal niya. Pati yung kanyang tatay, sinira niya. Bakit po? Nakakadaldal niya. At nagsabi pa siya na i-jailbreak natin ito. Si PRRD. Ayun, hindi tuloy na pagbigyan yung na-deny yung interim release. Kaya sabi ko nga, bakit ikako tahimik ngayon yung mga senador? Yung mga Duterte senators po, ayaw nang magsalita. Dapat, sabi ko, ikundina ninyo. Hindi pwedeng palampasin itong nasa naging desisyon ng ICC. Magpasa uli kayo ng panibagong resolusyon na nagkukundina sa hindi makatao na desisyon na to ng ICC. At sabihin ninyo, bring him home. Si Saraya na muna magsalita. I-hold ko muna yung komentuan niya.
Iwan ko kung nakapag-isip-isip o in-advise ng mga abogado. Huwag ka na niyang magsalita, lalo na papahamak yung tatay mo. Yan kasi kating-kati na may dadadaldal. Kaya sabi sa post ni Atty. Jesus Falsis, mga DDS, kung gusto niyo makauwi si Tatay Digong, huwag niyo iboto si Sara Duterte sa 2028. If she becomes the president, the ICC will say again that Duterte cannot be released because his family is in power. Dinasiyan nga po yung pagkapanalo ni Baste bilang Vice Mayor at acting Mayor ngayon. Siyempre si Digong po yung nanalo pero nakakulong siya sa ICC. Naging basyan po yon para hindi i-release. Kasi niya yung mga anak nasa power, lalo na kung maging Pangulo. Kaya tama itong sinabi po ni Atty. Falsis. Ikampanya ninyo. Kung tumakbo si Sara, huwag ninyong iboto si Sara. Kung talagang mahal ninyo yung tatay. Kasi pag nanalo, mabubulok yan doon. Si Digong, paano na yan? May punto po, mga kababayan, si Atty. Falsis. Sinasabi ni Montgomery Toledo, mga didilis, huwag magsalita, huwag boboto at pigilan ang hininga hanggang 2020. Sabi ni Carlos Ramon Lorenzo Laureta, hayaan mo na mabulok sa daig. He'll be in the box. Sabi ni Jojo, talaga? Sabi ni Nicolo Quintanar, kahit maging presidente si Ximenet, di pa rin palalayain si Digong dahil sigurado mako-convict siya. Sabi ni Blisilda, all of them actually. No one should hold a position. Sabi ni Bots Ispere, koreke, dapat magsipirmi na sa kanilang bahay. Magansilyo at manahimik na lang. Basta kung sa bahay lang sila, pwede naman sila magmura paminsan-minsan. Maganda nga po. Araw-arawin nila yung ICC pagmumurahin. Ang gawin nila, kuyugin nila yung page ng ICC. Pagmumurahin nila yung mga judges, dapat ilabas nila, sabihin nila, ilabas nila yung kanilang galit sa sa ICC. Sabihin nila, napakawalang kwenta at bias ng mga judges. Walang hustisya sa ICC. Yan ang mga dapat na i-message nila sa ICC, mga kababayan. Ipaglaban ninyo ang inyong freedom of expression. Sabihin ninyo, human rights violation ito sa dating Pangulo. Kuyugin po ninyo. Hindi po pwedeng mga maiisog kayo. Pagkatapos, surrender kayo sa ICC. Si Digong nga po, sabi ni Digong, sipahin ko nga niya sila. More than 6 months na mga kababayan si Digong. Hindi pa po makapanipa. So yung Santo Papa po, pinagmumura yung Santo Papa, pati si Barack Obama. Di ba, napakatapang? Huwag ninyo pong ahayaan na ganunin ang dating Pangulo. Dinina yung kanyang request for interim release. Sabihin ninyo, wala nang kakayahan si Digong na tumakas. Pag malakas yung boses ninyo po, kasi mga maiisog kayo, malamang pakinggan kayo ng ICC. Gawin na ninyo. Ito si Harry Roque, mga kababayan, nagtatalak. Ang tanging paraan para mapauwi si Tatay Digong ay mawala bilang presidente ang Marcos Jr. At ang pamamaraan para mapatalsik sa pwesto ang Marcos Jr. Sa salabing batas, kung siya mismo ay magre-resign, kung siya ay masisisante ng taong bayan sa pamamagitan ng isang people power, o siya ay kunin na ng Diyos, o di naman kaya bigyan siya ng sakit na hindi na gagaling. No? Matindi? Permanent disability. No? Well, siguro sinusumpa niya talaga? Sa mga pangyayari na binasura ng ICC ang interim release ni Tatay Digong. Yung mga ginagawa niya, pag-iwis ng masama, mamatay, magkasakit, parang bumubuelta po sa pagkatao ni Harry Roque. Kita ninyo ang kanyang itsura. Hindi lang yata physical health ang problema na ni Harry Roque, pati mental health. Si Harry, mga kababayan, puno ng puot ang kanyang puso. Na talaga naman pong ang pamamaraan lang para mapauwi na si Tatay Digong at ang pamamaraan lang para matapos na ang problema ng korupsyon sa Pilipinas ay talagang sa pagtatanggal ni Marcos Jr. bilang isang presidente. Bukas po, 12 na Oktubre, may panawagan na naman ng People Power at ako po ay sinususugan ko itong panawagan nito. Maawa naman po tayo sa ating mga sarili. Sige, panawagan niya. Hindi man siya umuwi para pamunuan ng people power. Yan tuloy. Langaw, mga kababayan ang pumunta. Langaw power. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties.
O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.